Isang pinagpalang umaga na naman po, mga kapatid. Muli na naman tayo makakapakinig, mag-aaral, magbabasa ng salita ng ating Diyos. Pero mananalangin po muna tayo para samahan, turuan, gabayan tayo ng ating Diyos sa ating pag-aaral ngayong umaga. Samahan niyo po ulit ako. Manalangin po tayo. Yes, O God, hallelujah. Aming amang makapangyarihan sa lahat. Aming amang banal. Muli po kami nagpapasalamat sa pagkakataon na binigay mo po sa amin ngayong umagang ito para makinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. Ama, muli mo pong i-focus yung aming mga puso, yung aming mga isipan, Lord, para lubusan namin maintindihan ang iyong sasabihin ngayong umagang ito. Para, Lord, pumasok ang iyong mga salita sa pinakamalalim na parte ng aming mga puso. At hindi lang namin ito basta marinig, mabasa. I pray ma-share din namin ito sa aming mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Bigyan mo po kami ng lakas ng loob, ng karunungan, ng kasipagan, Lord, para magawa namin ito. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Aman, muli mo po akong turuan, gabayan, para lahat po ng aking sasabihin ay galing lamang po sa iyong salita, O Diyos. Salamat po, salamat po, salamat po dahil tagumpay ang aming gawain ito dahil narito ka sa aming kalagitnaan, aming amang Diyos. Salamat po muli, Lord. Muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa matamis at makapangyarihang pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. At ito po ang aking channel. Hello po ulit mga kapatid, ulitin ko lang isang pinagpalang umaga po sa inyo at sa ating lahat mga kapatid. Bago po ulit ako mag-share ng Word of God, anyayahan ko lang po yung mga bago dyan sa aking channel na huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe. Paki-like and share niyo po ang aking mga videos at paki-click din po ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago at iba ko pang i-upload. Salamat po mga kapatid, salamat. Mga kapatid, kahapon sinare ko sa inyo ang Psalms 106 verse 1 to 3 at ngayon po nandito pa rin tayo sa chapter 106, pero ang aking share na po ay dito sa verse 24, 25 at tatalon po tayo dito sa verse 44 and 45. Ulitin ko po aking sharing ngayon, verse 24 hanggang 25 at tatalon po tayo dun sa verse 44 hanggang 45. Ano po, dito nga po kahapon sa shinare ko, may pamagat itong ang kabutihan ni Yahweh sa Israel. Ito yung patungkol sa paglalakbay nila sa ilang at pagkatapos ito rin yung pagkakataon na si Moses ay kausapin ng Diyos at iniwan niya yung mga Israel doon sa baba. At kung ano-ano na ang ginawa ng mga Israelita. Natatandaan niyo po, di ba? Na nagpakagawa pa sila ng rebulto, na ginto, para kanilang sambahin, mga kapatid. Parang gusto na yata doon na lang sila. Ayaw na nilang pumunta doon sa excuse po, doon po sa pangako, sa lupang pangako ng ating Diyos. Kaya dito po sa verse 24 hanggang 25, sabi po dito, pakinggan po natin. Ang lupang pangarap na ipinangako'y kusang tinanggihan. Dahilan sa sila'y hindi naniniwala sa pangakong tipan. Ulitin ko. Verse 24, ang lupang pangarap na ipinangako kusang tinanggihan dahil sa sila'y hindi naniniwala sa pangakong tipan. Verse 25, sa loob ng tolda ay nagreklamo at puro paangal. At hindi nila pinakinggang tinig ni Yahweh, Diyos.
na banal. Yan po ang ginawa nila. Kusa nilang tinanggihan. Hindi sila naniwala kasi naglakbay na sila, di ba, ng malayo. Ang dami nilang reklamo hanggat naglalakad mo. Hanggat naglalakbay sila. Keso mainit, keso napakadilim, keso walang mainom, keso eto na lang ba ang pagkain, yung mana, nanghingi, wala na bang karne. Ganyan sila, mga kapatid. Tapos, pag nasa tolda na may pagkain na nga, yung iba sobra-sobra. Samantalang ang sabi ng Diyos ay kumuha lang ng sapat para sa araw na yun. Dahil bukas naman ay meron na. Ano po? Pero anong ginawa? Isang damakmak pa rin ang tinuwa. Kaya pagdating ng kinabukasan ng umaga, sira ang mga pagkain na yun. Kaya nagreklamo na yun. Napaanis, ganyan-ganyan. Nasira. Samantalang sinabi ng Diyos, yung sapat lang sa araw na yun, dahil bukas ay meron naman. Diba po? Angal, reklamo. Wala mong mainom man lang dito ng tubig. Mga ganyan ang kanilang mga sinasabi. Reklamo na reklamo. At dito nga sinabi, tinanggihan nila. Ayaw na nila pumunta ron. Tama na sila ron. Sa lugar na yun. Parang tayo rin kuminsan. Reklamo rin tayo na reklamo. Eto lang. Diba? May mga ganyan tayong naririnig. O baka minsan ako rin yun. Baka minsan tayo rin yun na eto lang ang ulam. Wala na bang iba? Paulit-ulit na lang. Diba po? Nagreklamo tayo. Minsan, nananalangin nga tayo. Pero pag matagal, kung di na tayo bibigay ni Lord, gawa na ako ng paraan. Tapos, pagpalpak yung gawa. Lord, bakit mo ito ginawa? Ha? Diba po? Minsan ganun ang tao. Minsan ganun ako. Minsan ganun tayo. Sa pagkain pa lang, hindi tayo nakukontento. Nagre-reklamo tayo palagi. Nagre-reklamo tayo. At hindi lang minsan sa pagkain, minsan sa ibang bagay, di ba? Minsan nga yung natanggap nating regalo na, take note mga kaibigan, regalo, so kusang bigay sa'yo. Nagre-reklamo tayo dyan. Ay, pangit naman. Ay, eto lang. Di ba po? Hindi tayo minsan, hindi tayo nakukontento at hindi tayo nagpapasalamat na lang sa biyayang ating natanggap. Kaya minsan, ayan, kulang, kapos talaga ang buhay. Minsan masasabi talaga na ang hirap ng buhay kasi nga sa atin na rin nanggagaling yung pagiging reklamador. Yan, yung pagiging hindi kontento sa mga bagay-bagay. Kaya kapos, kulang, kaya minsan naghihirap din tayo. At number 1, mga kapatid, na hindi ginagawa ay yung magpasalamat sa ating Diyos. Kaya nga diba dito sa aking share sa inyo kahapon, dito sa verse 1 hanggang 3, basahin ko lang po, no? Una pa lang, sabi dito, pasalamatan siya sa kanyang kabutihan. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat, kailanman. Verse 1 po yan ng 106. Di ba po? Imbis na magpasalamat, ito naman ang sinagot. Sa verse 24 nga na aking devotion, sabi dito, ang lupang pangarap na ipinangako ay kusang tinanggihan dahil sila ay hindi naniwala sa pangakong tipan. Imbis na magpasalamat, hindi pa naniwala, nagreklamo pa na nagreklamo. Sabi ko nga kanina, parang ako na dati reklamo pa rin ng reklamo, no? Meron na nga, eto lang, ay luma na, hindi maganda, bibili na ako ng bago. Ganyan, hindi na ako kontento sa mga bagay-bagay, mga kapatid. So dito tinuturo sa atin, unahin natin yung magpasalamat sa lahat ng bagay. Pag nagpasalamat ka, syempre, nagpasalamat ka, hindi mo tatanggihan itong binigay na to. Uy, thank you. Baka mamaya tinanggap mo nga, uy, salamat sabay tapon. Dapat hindi tayo ganun. O kung nagawa ko man yun, kung nagawa man natin to dati, dapat ngayon hindi na. O ano man yung natanggap, uy, salamat sa Diyos. Salamat. Pagbukas mo kung ano man yan, uy,
ayos, ganda. Di ba? Meron ka man, thank you, at least dalawa na. Di ba po? O kung halimbawa may nagbigay ng pagkain, konti, oy, okay. At least meron. Pagkasyahin. Di ba po? Ganun dapat. Ganun yung tinuturo sa atin ngayong umagang ito. Para pasalamatan lahat ng bagay. Lahat ng meron tayo. Lahat ng binibigay sa atin. Pasalamatan, purihin ang ating Diyos. Huwag tayo reklamo na reklamo. Huwag tayong tanggi ng tanggi sa mga bagay-bagay na galing sa Diyos. Alam naman natin, pag galing yan sa Diyos, maganda, tama, makakabuti sa atin. Diba? Sabi nga ng Panginoong Diyos, natatandaan mo, kapag ba humingi ng tinapay ang inyong anak, bibigyan mo ba ng ahas? Sabi pa niya, diba? Doon pa kaya sa Ama, diba? Na nagbigay buhay sa atin. Bibigyan ba tayo nun ng ganun? Kung hihingi ka ng pagkain, ano yung bibigay sa atin? Hindi ba pagkain din? Kung hihingi ka ng kalakasan, di ba kalakasan din ay bibigay? Kung hihingi tayo ng katagumpayan, di ba katagumpayan din ang ibibigay ng Diyos? So ipagpasalamat natin ang lahat ng ito. Yan ang tinuturo sa atin. Pasalamat, pasalamat, pasalamat. Yan ang ating gawin oras-oras, maya't maya ng ating buhay. Lahat ipagpasalamat. At dito nga, sa verse 24 and 25, yung binigay, dito binigyan sila ng lupa. Tinanggihan pa. Reklamo pa ng reklamo. Ito rin ang tinuturo sa atin. Na kung ano yung binigay sa atin, kung ano yung meron tayo, ipagpasalamat. Huwag nang nagre-reklamo. Ano po? Sabi nga sa 25, sa loob ng tolda ay nagre-reklamo at puro paangal at hindi nila pinakinggan tinig ni Yahweh Diyos na banal. Kaya kailangan yung lahat ng ating naririnig, lalo ngayon, nakakapakinig tayo ng Word of God. Dito po ulit pala ako nagbasa, mga kapatid. Dito po, ayan po, ang magandang balita, Biblia po. So papakinggan natin ang lahat na sinasabi ng ating Diyos about Word of God. Kagaya dito, kahapon tinuruan tayo na magpuri, magpasalamat. Yun ang gawin natin. Dito naman tinuturuan tayo na huwag tayong tanggi ng tanggi sa biyayang nanggagaling sa Diyos na binibigay sa atin. Huwag tayong angal ng angal, huwag tayong reklamo ng reklamo. Yan ang tinuturo sa atin. Kasi napakabuti ng Diyos sa atin. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Dapat yung panalangin din natin maging maayos, maging tama yung ating panalangin. Hindi yung basta panalangin lang tayo ng panalangin na parang kung sino lang yung ating nilalapitan na Diyos. Diba dapat hindi? Pupurihin, pasasalamatan, igagalang ang Diyos dahil siya Diyos na may-ari ng lahat ng bagay. Siya ang gumawa. Yung ating buhay kanya galing. Anytime pwede niya itong kunin lahat ng bagay. Kaya dapat ipagpasalamat natin sa Diyos ang lahat. Lalo na itong pakikinig natin ng salita ng Diyos. Hindi lahat ng tao gustong makinig. Tama? Hindi lahat ng tao nakikinig. Maaaring nakikinig pero labas sa kabila. Diba? Kaya magpasalamat po tayo. Kasi tayo ay binibigyan ng pagkakataon na marinig yung kanyang salita. Marinig yung kanyang sinasabi. Marinig yung kanyang inuutos. Marinig yung mga pangako dyan sa atin. Kaya ipagpapasalamat natin talaga lagi ito. Yung makapagbasa ka ng Word of God araw-araw, pasalamat mo yan sa Diyos. Kasi siya may gusto niya. At siya ang nagbibigay ng pahintulot. Siya ang gumagawa niya. Para lalong maging matindi yung ating connection at hindi na puputol sa Diyos. Di ba po? At dito, sa verse 44 hanggang 45, even tinuturuan ang mga Israelitang magpasalamat. Pero tumanggi, tumangal, naghimagsip pa. Di ba? Gumawa pa nga ng mga ribulto nila para sambahin. At dito sa verse 44, pakinggan po natin ang sabi dito. Verse 44 hanggang 45. Gayunman, di ba tinuruan magpasalamat. Tapos nagreklamo, umangal,
at hindi nakinig sa Diyos. Ulitin ko lang verse 44. Gayunman, hindi rin tiniis ng Diyos kapag nananambitan. Dinirinig niya sa taglay na hirap, kinahahabagan. Ibig sabihin, ano man yung pinanalangin nila, napakinggan, dininig, sinagot ng ating Diyos yung kanilang nararanasan, nakahirapan. Sila ay kinahabagan ng Diyos. Napakabuti ng Diyos kahit ano yung ginawa ng mga tao nung tumanggi, nagreklamo, sumamba pa. Samantalang nakita na nila yung ginawa ng Diyos doon sa Egypt nung sila ay lalabas na roon, di ba? Daming ginawang himala, kamanghamanghang ginawa ng Diyos. Pero ganun pa rin ang ginawa nila. Nagreklamo, umangal, ayaw pakinggan, hindi sinunod. Yun lang sinabing kumuha ng pagkain na sapat lang ngayong araw na to. Hindi nila magawa. Dinoble pa, ay dinasira. Doon pa lang, di ba po? Ulitin ko, mga kapatid. Verse 44, Gayunman, hindi rin tiniis ng Diyos kapag nananambitan, dinirinig niya sa taglay na hirap, kinahabagan sila, kinahabagan. At 45, dinirinig sila at inaalala ang kanyang kasunduan. Nahabag siya dahil sa wagas niyang pagmamahal. Kaya nahabag, kaya naawa, kaya tumulong, kaya dininig. Dahil ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nagbabago. Yan, ang pag-ibig ng Diyos ay magpakailanman. Kaya kung galing sa puso na ikaw ay lalapit, hihingi ng tawad sa Diyos, patatawarin ka. Hihingi ka ng tulong, hihingi ka ng kalakasan, hihingi ka ng kagalingan sa sakit at karamdaman. From the heart na naniniwala ka na ibibigay ito, nagtitiwala ka sa Diyos, ibibigay niya yan sa iyo. Pero, may pero, nanalangin ka nga ng kagalingan. Pero, mamaya lang hindi ka naniwala na gagaling ka. Sa tingin mo gagaling ka. Eh, hindi ka nga naniwalang gagaling ka. Di ba po? Pero dito pinapakita, dahil ang salita ng Diyos ay magpakailanman, na nariyan, hindi nagbabago. Dahil ang Diyos ay hindi nagbabago, ang kanyang pag-ibig hindi nagbabago, ang pangako niya hindi nagbabago. Nariyan pa rin yun. Magkamali ka, humingi ka ng tawad, patatawarin. Humingi ka ng tulong, pagkain, inumin, o anumang bagay, lakas, kagalingan, kaayusan, katagumpayan, from the heart, na naniniwala ka, na narinig ito ng Diyos at naniniwala ka na ibibigay ito ng Diyos, ibibigay nga yan sa iyo, ibibigay nga yan sa akin at sa atin. Dahil ang Diyos ay mapagmahal at mahabagin. Kaya walang dudang mangyayari yan sa ating buhay. Kung naniniwala ka, kung nagtitiwala ka, lalong-lalo na kung sumusunod ka sa ating Diyos, sa kanyang mga utos, sa kanyang mga tuntunin. Malalaman mo lahat ng to sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Araw-araw, malalaman mo na totoo ang sinasabi ng Diyos. Na totoong may pangako siya sa iyo. Na totoong gusto ng Diyos na buhay na kasiyasiya sa bawat tao. Pero yun na, ang masakit, sinabi rin dito, tinanggihan. Hindi nakinig sa ating Diyos. Kaya ano nangyari? Pero, nang lumapit ulit sila sa Diyos, narinig, naawa, nahabag ang ating Diyos at dininig ang kanilang panalangin. At yan din ang sinasabi sa atin ng ating Diyos. Pasensya na po kayo sa ingay, may aso po. So yan din po yung sinasabi sa atin ngayong umagang ito. Kung maniniwala ka, magtitiwala ka, aasa ka, susunod ka sa Diyos, ipagkakaloob niya ang lahat
ng iyong pinapanalangin. Tiwala mga kapatid, galing sa puso, hindi sa nguso lang. Yes, nagtitiwala ako, pero from the heart, hindi naman. Dapat pag sinabi ng bibig mo, nakikita yan sa iyong puso, sa iyong pagkatao, sa iyong pagkilos, na ikaw ay nagtitiwala sa Diyos. At alam yan ng Diyos. Isip, alam ng Diyos yan. Kung ano laman niya, puso, alam din ng Diyos yan. Kaya kung nakikita niya na lahat ng sinasabi mo ay pinagkakatiwala mo sa Diyos, then umasa ka na ang iyong sinasabi at hinihingi sa Diyos ay iyong matatanggap. Dahil sinabi rin dito, narinig niya, dininig niya, nahabag siya sa mga tao. Kaya yun din. Dahil hindi nga nagbabago ang Diyos kaya yun din ang mangyayari sa atin. Maririnig din niya yung ating panalangin at kahahabagan din niya tayo. Amen? Dahil ang Diyos ay mabuti, mapagmahal, kailanman. Amen. Salamat sa salita ng Diyos na ating narinig at napag-aralan ngayong umagang ito. I pray, marami tayong natutunan na naman. I pray, hindi ito lumabas sa kabilang tenga natin. I pray, pagpasok na ito sa ating tenga, bumaba ito sa ating puso at nanatili ito at magbubunga. At habang nagbubunga ito sa ating mga puso, ito naman ay gagamitin natin sa ating buhay at isi-share din natin sa kanila, sa ibang tao, sa ating mga mahal sa buhay, para pumasok din ito sa kanilang puso at magbunga at sila din ay ibahagi ito sa kanilang mga mahal sa buhay at sa ibang tao. Amen po. Ulitin ko lang, salamat sa salita ng ating Diyos. Muli tayo mananalangin. Ipagpapasalamat natin ang ating narinig na pag-aralan ngayong umagang ito. Magsiyuko tayo. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, muli ka namin pinupuri, pinasasalamatan, sinasamba. Ama, salamat sa aming narinig na naman ngayong umagang ito na iyong salita, na nagtuturo, nagpapaalala, na kami ay magpasalamat at magpuri sa iyo every day, every minute ng aming buhay. Dapat ka namin purihin at pasalamatan. Tinuturo mo rin, Lord God, na anumang pagpapala na meron kaming natatanggap, isipin namin na ito'y galing sa iyo at dapat ipagpasalamat. Hindi magreklamo, hindi umangal, kundi ipagpasalamat lang ito. Dahil kung kami ay napapagkatiwalaan mo po sa maliit na bagay, pagkakatiwalaan mo rin kami sa malaking bagay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Kaya maraming salamat, Lord God, sa pagkakataon na naman na binigay mo na kami makapakinig, mag-aral, magbasa ng iyong salita. I pray, Lord, manatili nga ito sa aming mga puso at magbunga ito at ma-share namin ito sa lahat ng tao. Sa tulong mo at habag, Lord God, magagawa namin ito. In Jesus' name. Thank you, Lord. I pray, Lord God, na lahat ng patuloy na nakikinig ng iyong salita, patuloy na ginagamit itong salita mo, Lord God, sa kanilang mga buhay, sa mga taong patuloy na naghahayag ng iyong salita. I pray, samahan mo po sila, tulungan, gabayan, proteksyonan mo po sila. Ingatan everyday ng kanilang buhay, kasama ng kanilang pamilya, mga mahal sa buhay, O Diyos. Pagpalain mo nawa silang lahat, Lord God. Pagpalain mo nawa kaming lahat, Lord God, at ipagkaloob ang lahat ng aming pangangailangan sa buhay. Sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po, Lord God. Magiging maayos, masaya, masagana, payapa ang aming buhay, ang bawat pamilya at ang buong Pilipinas, Lord. Magiging maayos, masaya, masagana at payapa. Magiging maayos, Lord God, sa pangalan ng Panginoong Hesus. Magiging maayos ang buong Pilipinas, Lord. In Jesus' name. Hindi lang ang Pilipinas, Lord. I pray ang iyong bansang pinili maging maayos, payapa din, maunlad, Lord God. At ganoon din ang buong mundo. Lahat ng bansa magkaisa, magtulungan at magkaroon ng pananampalataya sa iyo, Lord. Sundin ka, Lord God.
ng lahat ng tao sa buong mundo. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit, for all the blessings, guidance, and protection sa amin lahat. Salamat po dahil ang tagumpay ko, ang tagumpay namin ay sunod-sunod sa pangalan ng Panginoong Hesus. Salamat po. Salamat po. Salamat. Muli, Lord, pinupuri ka namin, pinasasalamatan, sinasamba ka namin sa tanging pangalan ng aming Panginoong Hesus, na aming tagapagligtas, at sa pakikipisan ng banal na Espiritu, lahat tayo ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen po. Amen. Salamat. Magpasalamat ka. Ako, nagpapasalamat ako kasi narinig ni Lord yung dasal natin. Kaya salamat sa Diyos. Salamat po din sa patuloy niyong pakikinig ng salita ng Diyos. Huwag lang natin ito pakinggan. At huwag din tayong angal ng angal. God bless po sa inyong lahat. At God bless po sa ating lahat.